Amboy, Gabi ng Karma. Pagkatapos ng 10 taon bilang US Navy sailor sa wakas, nakauwi si Dave sa Pilipinas. Isang certified amboy, medyo nagkalaman na pero may dating pa rin. Desidido siyang sulitin ang 2 linggong leave niya sa Pinas at hanapin ang forever o kahit pang tonight lang. Pre, sa embassy ka pumunta. Fresh lahat ng chicks dun. Gusto mo ng jowa? Dun ka na tumambay, sabi ng kaibigan niyang si Mark habang nagiinuman. Basta wag kang masyadong malasing para hindi ka mapariwara. Natawa lang si Dave. Par naman ako pa ba? Kinagabihan, todo ayos si Dave, slim fit polo, bagong gupit at sneakers na pang pogi mood. Pagdating niya sa embassy, rinig na rinig niya ang Despacito na tila anthem ng mga single. Ang daming tao at kahit mag-isa, game si Dave. Nag-order siya ng beer at tumambay sa bar. Sa gitna ng dance floor, may nakita siyang grupo ng kabataan. Napansin niya ang isang mestiza na sobrang standout, maputi, naka-red dress at may ngiti na parang nangangako ng kasiyahan. Sa lakas ng loob, nilapitan niya ito. "Hi, ang ganda mo naman pati niya." Ngumiti ang babae, sabay sabi, "Alam ko." Nagsimula silang magsayaw at sa bawat galaw nila, tila umiikot ang mundo ni Dave. Hindi na niya tinanong ang pangalan ng babae. Ano pa bang halaga ng pangalan kung ang ngiti nito ay sapat ng sagot sa lahat ng tanong niya? Habang sumasayaw, napansin ng ilang grupo ni Dave ang kakaibang kilos niya. "Pre, okay ka lang? Kanina ka pa nagsasalita mag-isa?" tanong ng isang kaibigan niya. Napakunot ang noo ni Dave. "Ano bang sinasabi mo? Nandito yung kasayaw ko?" sabay turo sa babae. Nagkatinginan ng mga kasama niya pero hindi na sumabat. Lahat sila'y lasing na rin at parang wala na ring pakialam. Bandang 1:00, bumulong ang babae kay Dave. "Let's go somewhere quiet." Hindi na nagdalawang isip si Dave. Sumakay sila ng taxi at dumiretso sa pinakamalapit na Sogo Hotel. Pagdating sa kwarto, agad nilang isinara ang pinto. Naging mainit ang kanilang tagpo, mga yakap, halik at bawat galaw nila ay puno ng alab. Hindi naisip ni Dave na hindi pa niya alam ang pangalan ng babae. Hindi rin niya napansin ang labig ng kanyang paligid o ang bigat ng hangin sa kwarto. Sa gabing iyon, parang wala nang mahalaga kundi sila lang dalawa. Pagkatapos ng mainit na tagpo, nakatulog si Dave habang yakap ang babae. Nagising si Dave nang walang saplot. Ang unang napansin niya ay ang pulang dress ng babae na nakapatong sa upuan. Pero wala na ang babae. Inikot niya ang kwarto at napansin ang kakaibang amoy, parang pinaghalong pintura at bulok na kahoy. Nang tumayo siya para maghilamos, nakita niya sa salamin ang mahahabang galos sa kanyang likod, parang kalmot ng hayop. Sinubukan niyang tawagan ang housekeeping para magtanong, ngunit may kumatok na bago pa niya magawa iyon. Pumasok ang housekeeping staff, may dalang towel. "Sir, okay na po ang kwarto?" Tumango si Dave. "Nakita niyo ba yung kasama ko kagabi? May iniwan ba siya rito?" Napakunot ang noo ng staff. "Sir, wala naman pong kasama na nakalista sa inyo." Nagulat si Dave. "Anong wala? Kasama ko siya kagabi." Ngumiti ang staff pero tila nagpipigil ng kaba. "Sir, baka gusto niyo pong malaman. Sabi ng mga dati ng guest, minsan daw may umaaligid dito, lalo na sa mga bagong dating." Habang nag-aayos ng gamit, may nahulog na papel mula sa shorts ni Dave. Nang tingnan niya ito, natigilan siya. Isang Polaroid na litrato niya habang natutulog sa kama. Katabi niya ang babaeng naka-red dress. Pero sa litrato, parang natutunaw ang mukha ng babae at ang mga mata nito'y puro itim. Sa kanyang paglabas, may nakita siyang lumang pahayagan sa lobby ng hotel. Kinuha niya ito at nabasa ang headline. "Babaeng buntis na iniwan sa Hong Kong, natagpo ang patay dot." Sumikip ang dibdib ni Dave. Hindi siya makapaniwala nang makita ang larawan ng babae sa artikulo siya ang nakasama niya kagabi. Naalala niya ang Hong Kong, 3 taon nang nakalipas. Isang fling, isang gabing puno ng kasiyahan. Sinabi ng babae na buntis ito, pero iniwan niya dahil sa takot sa responsibilidad. Pinilit niyang kalimutan ang lahat at magpatuloy sa buhay. Habang binabasa ang artikulo, biglang kumurap ang ilaw sa lobby. Nang tumingin siya sa bintana, nakita niya ang refleksyon ng babaeng naka-red dress. Ngumingiti ito pero ang ngiting iyon ay puno ng galit. Tumakbo siya palabas ng hotel pero kahit saan siya magpunta, parang nararamdaman niyang may sumusunod sa kanya. Sa wakas, nakabalik siya sa kanyang tinitirahan. Akala niya iligtas na siya pero sa bulsa ng kanyang shorts, naramdaman niya ang isa pang papel.
Binuksan niya ito at nabasa ang nakasulat. Ang karma, Dave, hindi mo matatakasan. Pinapabayaan mo ang pamilya mo. Hindi mo sila madadala sa hukaydot. Sa ilalim ng papel, naroon ang isang larawan. Siya, nakahiga sa kama, at sa likod niya, nakatayo ang babaeng naka-red dress na may itim na mga mata. Sa huling araw ng leave ni Dave, hindi siya makatulog. Bawat gabi, naramdaman niyang may presensyang nakatingin sa kanya. Tuwing pipikit siya, rinig niya ang isang boses na bumubulong. Binalikan kita para ibalik ang sakit. Nang bumalik si Dave sa US, napansin ng mga kasamahan niya ang kanya ang kakaibang kilos. Tahimik, laging balisa, at tila hindi na siya ang dating amboy na puno ng buhay. Hanggang sa isang araw, natagpuan siyang patay sa kanyang kwarto, hawak ang Polaroid na larawan ng babaeng naka-red dress.